Ang president ng Korea mga kapatid na si Kim Jong-un ay meron daw malubhang karamdaman o malubha na ang kalagayan ng kanyang kalusugan mga kapatid, no? So pag nangyari 'yon, sinong papalit, no? Sa North Korea bilang presidente mga tol. So alamin natin 'to. Ito ay video mula kay Kian Thoughts mga tol. Bigyan natin 'to ng commentary at reaction and syempre opinion na rin mga tol. Samahan ninyo ako. Pero bago 'yon, huwag niyong kalimutan mga tol, hinihikayat ko kayo mag-subscribe kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba ng video to. Pwede niyong puntahan at panoorin ng walang nagre-react tulad nito. Pero syempre kung gusto niyo naman na may mga ganitong klaseng commentary at opinion mga tol, parang nagkikwentuhan lang din tayo no habang nanonood tayo ng mga videong ganito. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So panoorin natin 'to mga tol, no? At kumakalat ngayon 'tong ganitong usapan, no? Nung nakaraan si Xi Jinping, no, na stroke daw. Ito naman ngayon si North Korean President Kim Jong-un mga tol. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. May superpower tong president na 'to eh. Kapag dumarating 'to sa mga event, iba umasta yung mga tao dun sa kanila, mga tol. Kala mo mga robot na sinusian. Iba yung ano sa kanila, no? Supreme Leader at Presidente ng North Korea na si Kim Jong-un, malubha na ang kalagayan ng kalusugan. Sa sobrang delikadong araw ng kanyang kondisyon, kinailangan pang maghanap ng kanilang pamahalaan ng mga makabagong mga gamot sa iba't ibang mga bansa para masolusyonan ito. Bilang isang bansa na inihihiwalay ang kanilang rehimen sa international community, ang hakbang na ito ay nakatawag sa atensyon ng napakaraming tao at sinasabing malaki ang posibilidad na may taning na ang buhay ng diktador ng North Korea. Nako. Kung sakaling hindi na nga kakayanin ng North Korean President ang kanyang health conditions, sino nga kaya ang posibleng papalit sa kanyang pwesto? Pero kung titignan mo parang bata pa, no? Kumpara mo sa mukha ni Xi Jinping, 'di ba? Kaya mukha ni Putin. Ito bata pa tignan eh, no? Mataba nga lang. Pero mga tol, kasi kapag binubuhay mo yung sarili mo sa puot, galit at ewan ko kung anong gusto nitong mamang to at hilig gumawa ng nuclear weapon, no? Tapos magpapalipad ng rocket, lagi naman sumasablay. Bilyon-bilyong pera ginagastos ng bansa na to mga tol. Ang daming naghihirap nilang mga mamamayan. Tapos yung pera nila ginagastos lang sa paggawa ng mga missile, no? Ano kaya ang magiging implikasyon nito para sa hindi na magandang relasyon ng North Korea sa napakaraming bansa sa ating mundo? Ako po si Roy Zedu. Welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Pwede ka mag-subscribe kay Kian Thoughts. Tayo naman mga tol ay binibigyan lang natin ng commentary at reaction yung iba't ibang mga balita. Ito kasi tinuturing ko ng balita to eh. Ito kasi kumbaga information mula sa ibang bansa, no? Ako ngayon ko nga lang to nabalitaan eh, kaya bibigyan natin to ng reaction and commentary. Ayon sa report ng Economic Times, nagdurusa sa samot-saring sakit at karamdaman ang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un. Kabilang na nga rito ang obesity, high blood pressure at diabetes. Nako. Hindi kaila sa atin na ang bansang North Korea ay sobrang masikreto pagdating sa kanilang political status. Kaya naman marami sa mga bagay-bagay ang hindi nalalaman ng buong mundo hinggil nga sa totoong kalagayan ng North Korea. Ayon sa report na inilabas ng Los Angeles Times kamakailan lamang, sinasabi rito na si Kim Jong-un na 40 years old na, tinatayang may taas na 5 feet and 8 inches. 40 years old lang mga tol, bata pa nga talaga. 4 na taon lang tanda nito sa akin. My goodness. Ay mayroong timbang na aabot sa 136 hanggang 140 kilos. Ay grabe, Ibig bigat. sabihin, hindi normal ang kanyang timbang. At Anong height? Balikan natin. yes, ay mayroong timbang na Balikan natin anong height. Angeles Times kamakailan lamang.
Sinasabi rito na si Kim Jong-un na 40 years old na, tinatayang may taas na 5 feet and 8 inches, ay mayroong 5'8". timbang na aabot sa 136 hanggang 140 kilos. Sobrang bigat nga para sa 5'8", no? 5'8" ang height, 40 years old, tapos ang bigat umaabot ng 150 kilogram. Mabigat nga talaga yon. Ibig sabihin, hindi normal ang kanyang timbang at pasok ito sa severe obesity category. Ayon pa sa pag-aaral, ang obesity ay isang chronic disease kung saan mayroong excess o sobra-sobrang taba sa katawan ang isang tao. Tinatayang 1.1 billion na katao sa buong mundo ang nakakaranas ng obesity na aabot sa 40% ng global population. Posible pa nga raw itong tumaas sa 51% pagpasok ng 2035. Ito ay isang napakalaking problema pagdating sa usapin ng kalusugan sa ating mundo. Pero alam niyo mga tol, hindi lang din siguro sa pagkain niya, siguro sa ano na rin, no? Sa work environment niya mga tol. No? Kasi sabihin natin mayaman tong taong to mga tol, isa to sa mga mayayaman sa mundo eh. 'Di ba? Nakakain niya siguro lahat ng gusto niyang kainin. Pero syempre, ikaw bilang isang taong mayaman, ang dapat ang una mong prioridad mga tol is yung pahalagahan yung kalusugan mo. Kung ikaw ay may access sa lahat ng pagkain, 'di ba? Kukuha ka ng napakahusay na chef, no? At ipaghahanda ka palagi ng mga ng mga masusustansyang pagkain. Pero siguro dahil nga sa work environment niya mga tol, wala siyang ibang inisip kung paano pasasabugin yung ibang bansa eh. 'Di ba? Ganun ang lagi nang nasa isip mga tol eh. Magkakasakit talaga siya doon. Baka halos hindi na natutulog 'to mga tol, kakaisip kung paano susugurin yung South Korea. 'Di ba? Kung paano niya paghaharian yung buong mundo. 'Yun ang problema. Magkakaroon nga talaga siya ng iba't ibang klase ng sakit. Pero sa kasalukuyan, ito ay isang mas malaking problema para sa North Korea at sa liderato nito. Ang mga report ukol sa kondisyon ni Kim Jong-un ay nagmula sa intelligence report na inilabas ng top spy agency ng South Korea na siyang nagmo-monitor sa galaw ng North Korea at ng mga liderato nito. Taong 2021, sinubukan di umunong magbawas ng timbang ng Korean leader. Kapansin-pansin ito sa mga lumalabas ng mga videos at larawan mula sa mga state media dahil malayong-malayo nga ang itsura ni Kim sa kasalukuyan kaysa noon. Dagdag pa rito, sinabi ng North Korean news outlet na heavy drinker at heavy smoker din ang kanilang leader. Okay. Lifestyle. Heavy drinker, heavy smoker. Okay. Bukod pa dyan, nanggaling nga rin siya sa pamilyang mayroong history ng heart problems dahil parehong namatay sa heart attack ang kanyang lolo at ang kanyang ama. Para mas maging malinaw sa lahat ng ating manonood kung bakit sobrang laking issue ng bagay na ito, tingnan natin ang history ng lolo at tatay ni Kim Jong-un. Kilalanin natin si Kim Il-sung, ang founder at kauna-unahang supreme leader ng North Korea na nanungkulan mula 1966 hanggang 1994. Siya ang lolo ng kasalukuyang North Korean leader. Noong 1994, bigla na lamang nag-collapse si Kim Il-sung sa kanyang bahay sa North Pyongan dahil inatake ito sa puso. Sa kabila ng effort ng mga doktor upang isalba ang kanyang buhay, pumanaw na ito sa edad na 82 years old. Bata sa pa rin. pagpanaw nga ng founder ng North Korea, humalili sa kanya ang kanyang anak na si Kim Jong-il, ang tatay ng kasalukuyang presidente. Taong 2011, pumanaw sa suspected heart attack si Kim Jong-il habang bumabiyahe ito sa isang lugar sa labas ng Pyongyang na kabisera ng kanilang bansa. Kung ang pagbabasehan ay ang history ng kanilang kalusugan at kung gaano kaseryoso ang sakit ng kanilang pamilya, makikita nyo naman siguro na nasa dugo na nga nila ang sakit sa puso at hindi naging maganda ang resulta nito para sa kanyang tatay at sa kanyang lolo. Malaking araw ang posibilidad na maaaring mangyayari din kay Kim Jong-un ang sinapit ng mga nauna pa sa kanya, kaya naman nagkukumahog ang mga North Korean authorities para makahanap ng mga makabagong gamot na maaaring magamit ng North Korean leader. Walay pa naman ang mundo nila. Pero kung sakali nga na maganap ang kanilang kinatatakutan, sino nga ba ang posibleng halili o papalit kay Kim Jong-un? Ang North Korean political system ay isang highly centralized one-party totalitarian dictatorship
Taliwas sa titulo ng bansang ito na tinatawag nilang Democratic People's Republic of Korea. Marami ang nagsasabing ang totoong political system sa bansang ito ay hereditary dictatorship o yung namamana ang pwesto bilang leader ng kanilang bansa. Ayon sa ulat na inilabas ng ABC News, tila maaga pa ay nagsasagawa ng araw ng successor program itong si Kim Jong-un, kaya naman ang kanyang anak na babae na si Kim Joo-ae ay madalas na nitong isinasama sa kanyang mga pinaka-importanteng lakad. Aba, babae, mga tol, babae. Minsan mas matigas ang babae kaysa sa lalaki. Posibleng nasa 12 or 13 years old pa lamang ang batang ito na ayon sa South Korean Spy Agency ay hinuhulma na bilang posibleng papalit sa pwesto ng kasalukuyang Supreme Leader ng North Korea. Unang nakita ang batang babaeng ito noong November 2022 sa inilunsad na ICBM test launch ng North Korea. Ilang buwan ang makalipas, muli na namang nakita sa publiko si Kim Joo-ae sa isang military parade para sa 75th anniversary ng North Korean Army. Bukod nga rito, ayon pa sa mga lumabas na report, ayaw din daw ng regime ni Kim Jong-un na itinuturing na isang bata ang kanyang anak. Sa katunayan, gusto nila itong ipakita bilang isang big boss o leader. Tinawag nga ng state media bilang respected daughter at beloved child ni Kim Jong-un itong si Joo-ae. Kung sakaling siya nga ang papalit sa kanyang ama bilang leader ng North Korea, si Joo-ae na ang magiging kauna-unahang babae na mamumuno bilang supreme leader. Tapos kita mo yung babae, mas naging ano pa pala, no? Mas naging halimaw pala, no? Kumbaga, iba pala mas magpalakad, mas matindi pala sa tatlong nauna sa kanya, no? Sa lolo ng lolo, sa tatay ng lolo niya, sa lolo niya, sa tatay niya, 'di ba? Matindi. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang ilang mga analyst na nakabase sa Seoul, Korea, hinggil nga sa usap-usapan na maaaring inihahanda na ang batang babaeng ito bilang papalit na supreme leader ng North Korea. Para sa kanila, matibay pa rin ang paniniwala ng North Korea na dapat ay lalaki ang susunod na mamumuno. Bukod dito, ayon sa isang... Ganun dapat kasi unang-una yung apelido rin eh. Though pwede naman gamitin ng apelido ng babae yung sarili niyang apelido, di ba? At hindi yun dun sa mapapangasawa niya. Pero di ba, lalaki talaga dapat ang pinuno. North Korean na tumakas mula sa kanilang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon. Ligan natin. Ito yung sinasabi ko na pag pag dumarating siya, nag-iiba yung action ng mga tao. O, tingnan nyo. Bilang supreme leader. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang ilang mga analyst mga na tao. nakabase sa Seoul, Korea, hinggil nga sa usap-usapan Superpower yan. na maaaring inihahanda na ang batang babaeng ito bilang papalit na supreme leader ng North Korea. Para sa kanila, matibay pa rin ang paniniwala ng North Korea na dapat ay lalaki ang susunod na mamumuno. Bukod dito, ayon sa isang North Korean na tumakas mula sa kanilang bansa noong Oktubre ng nakaraang taon, sinabi ni Min Chol Lee sa kanyang interview sa ABC News na hindi nga raw maganda ang opinyon ng publiko sa paboritong anak ni Kim Jong-un. Ang maagang successor program na ginagawa ni Kim Jong-un ay maaaring may kinalaman nga sa kanyang malubhang karamdaman. Hindi naman daw kasi praktikal para sa mga North Koreans ang magkaroon ng napakabata pa na leader. Pero alam naman natin ang reputasyon ng North Korea. Walang imposible rito, kaya naman hindi rin isinasantabi ng Seoul, Korea ang malaking posibilidad pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Grabe, 13 years old pa lang yun eh. Tapos babae pa, di ba? Gayunpaman, naniniwala ang South Korean authorities na mayroon pang mas nakatatandang anak etong si Kim Jong-un sa kabila na wala naman silang makuhang matibay na ebidensya. Isa pa nga sa mga posibleng pumalit sa kasalukuyang Supreme Leader ng North Korea ay si Kim Yo-jong, ang bunsong kapatid na babae ni Kim Jong-un na isang diplomat at mayroon ng napakahabang karanasan pagdating sa politika kumpara kay Kim Joo-ae. Sa kasalukuyan, siya ang Deputy Director ng Publicity and Information Department of Workers' Party of Korea at miyembro rin ng State Affairs Commission ng kanilang bansa. Noong taong 2020, nang lumabas ang usap-usapan ukol sa malubha at posibleng patay na raw
ang kanyang kapatid na si Kim Jong-un, lumutang ang kanyang pangalan lalong-lalo na sa social media bilang posible nga nahahalili sa North Korean leadership. Kung sakali naman napapalit etong si Kim Yo-jong kay Kim Jong-un bilang bagong supreme leader ng North Korea, magiging kapareho lamang din ang uri ng pamumuno ni Yo-jong, sapagkat sinabi nga nito noon na mas paigtingin pa nga raw at palalakasin pa ng North Korea ang kanilang military power para mas maprotektahan ang kanilang soberanya. Siyempre, pareho ng puno eh. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na naging issue ang kalusugan ng North Korean leader. Taong 2009 ay umusok na nga ang issue ng balita kung saan nakararanas daw ng diabetes at hypertension ang kanilang leader. Sa kasalukuyan, ang mga lumalabas na mga balitang ito ay unconfirmed at puro espekulasyon o haka-haka lamang. Ibig sabihin, chismis lamang. Pero may katotohanan man ang balita ukol sa malubha na kalagayan ni Kim Jong-un. Panahon na lamang ang makakapagsabi at makakapagbigay ng linaw sa mga usapin na ito. Tama naman. Bago natin tapusin ang video na ito, may ilang mga nag-request na magpa-shoutouts. Okay mga tol, no? Alam nyo, sa trabaho niya, no, talagang masasabi nating hindi imposible na magkaroon siya ng ganung sakit, no? Lalo-lalo nakita naman natin sa pangangatawan niya, mga tol. 5'8", 40 years old, tapos ang bigat niya nasa ganung kabigat, no? 150 kilo, mga tol. Obese nga talaga yun. 'Di ba hindi malabong magkaroon talaga siya ng diabetes, no, at magkaroon siya ng problema sa puso. Lalo na yung lolo niya at tatay niya pareho ang pareho ang naging kondisyon, mga tol. Tapos yung work environment pa niya talagang hindi rin ganun kadali, no. Ang dami niyang kailangan ayusin, ang dami niyang kailangan isipin. So masyado pa siyang bata. Kung titingnan na, kasi lolo niya umabot ng 82 years old eh. Siya 40. 'Di ba? 2 taon na lang o 1 taon na lang, mga tol, kalahati na siya ng edad ng lolo niya eh, 'di ba? Pero ganun pa man, mga tol, malaking impact to kung sakasakali, no? Kasi syempre iba pa rin ng lalaki kaysa sa babae. Pero pwedeng mas maging malambot o pwedeng mas maging matigas yung magiging North Korea kapag napalitan ng babae, mga tol. Ikaw, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa videong to na napanood natin? Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba at iyong opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.